mga senador sa Pilipinas na may kinakaharap na mga reklamo, investigasyon o mga kasong may kinalaman sa batas. Mr. D. Number 8. Ronaldo Bato de la Rosa. Siya ay dating hepe ng Philippine National Police noong unang bahagi ng war on drugs ni Duterte. Ngayon, siya ay isa sa pinakamainit na pangalan dahil sa International Criminal Court or ICC. Ayon sa mga ulat, may arrest warrant ng ICC laban sa kanya kaugnay ng mga alegasyon ng crimes against humanity sa drug war. Iniuugnay ito sa mga pagpatay na nangyari habang siya ay namumuno sa PNP or extrajudicial killings. Ang interesting dito, hindi ordinaryong local case ang usapan. International court ito, kaya mas komplikado ang tanong tungkol sa jurisdiction, cooperation ng Pilipinas at kung paano harapin ng isang nakaupong senador ang warrant mula sa labas ng bansa. Para sa supporters niya, politika raw ito. Para naman sa pamilya ng mga biktima, ito ay usapin ng hustisya. Sino nga naman ang magtatanggol sa mga namatayan? Number 7. Bongo. Siya ay matagal nang kilalang malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa infographic, binanggit siya bilang umano'y co-perpetrator sa crimes against humanity case kaugnay ng war on drugs. Sa puntong ito, kailangan nating maging maingat. Ang pinakamalinaw na ulat ay tumutukoy sa kaso ni Duterte sa ICC, kung saan binanggit ng korte ang common plan at co-perpetrators sa malawak na drug war case. Ang kakaibang aspeto rito, si Go ay hindi lamang dating special assistant. Siyang isa sa pinaka-visible na tao sa Duterte administration. Kaya anumang pagbanggit sa network ng mga opisyal na sangkot sa implementasyon ng pulisya, agad nagiging malaking usapan. Pero mahalagang linawin ha, iba ang pagiging nabanggit sa konteksto ng investigasyon at iba pa ang formal na hatol. Number 6. Jinggoy Estrada. Ito ang isa sa pinakamabigat sa listahan dahil may kaugnay ito sa plunder at graft. Ayon sa mga ulat, hinarap ni Jinggoy Estrada ang kasong plunder kaugnay ng umano'y kickback sa flood control projects. Siya ay naaresto matapos sumuko kaugnay ng court order sa kasong ito. Ang flood control issue ay sensitibo sa Pilipinas dahil taon-taon milyon-milyong Pilipino ang binabaha. Kapag may aligasyon na ang pondo ay dapat sanay para sa proteksyon ng komunidad, napunta sa kickback, mas masakit ito sa publiko. Hindi lang ito usapin ng pera. Usapin ito ng mga bahay na nalubog, estudyanteng hindi nakapasok at pamilyang nawala ng kabuhayan. Sa ngayon, gusto ni Senador Jinggoy na mapasailalim sa hospital arrest dahil nasakit daw ang kanyang tuhod. Tingin nyo guys. Number 5. Joel Villanueva. Ayon sa mga ulat, sinabi ng ombudsman na halos handa na ang posibleng kaso laban kay Senador Joel Villanueva kaugnay ng flood control controversy. Nabanggit sa mga ulat ang alegasyon na may kaugnay sa umano'y milyong-milyong share mula sa flood control projects sa Bulacan. Tinanggi naman ito ni Villanueva. Pero dito makikita kung gaano kalaki ang problema ng flood control project sa bansa. Hindi lang isang pangalan ang nadadawit, kundi ilang opisyal at proyekto. At para sa mga taga Bulacan, malaking bagay ito dahil kilala ang probinsya sa matinding pagbaha, lalo na kapag tag-ulan at mataas ang tubig mula sa mga ilog at dam. Number 4. Cheese Escudero. Sa infographic, nakasaad na si Cheese Escudero sumasailalim umano sa preliminary investigation kaugnay sa mga reklamong plunder, graft at indirect bribery na konektado sa sinasabing malaking kickback. Dahil sensitibo ito at kailangang verified ang bawat detalye, ang ligtas at tamang sabihin ito nasa antas ng reklamo o preliminary investigation at hindi pa hinahatulan. Si Escudero ay matagal nang kilalang bilang abogado, dating Senate President at isa sa mga pinakakilalang debater sa politika.
Kaya kapag ang isang tulad niya ang nadikit sa ganitong alegasyon, may nagiging malaking public interest. Ang tanong ng marami, paano haharap ang isang legal mind sa legal process na siya mismo ngayon ang kailangang pagdaanan? At sabi nga ng iba, thank you daw, Senator Cheese, sa paglipat sa minority na ngayon. Majority na nga ba? Ano ba talaga? Number 3, Rodante Marcoleta. Sa infographic, nakasaad na nahaharap si Marcoleta sa posibleng kasong plunder at indirect bribery kaugnay ng umano'y campaign donations. May mga hiwalay ding ulat na hindi siya nakadalo sa ilang proceedings at nagkaroon ng issue sa ombudsman tungkol sa representative na nais pumasok sa proseso. Kilala si Marcoleta bilang matapang magsalita lalo na sa mga kontrobersyal na hearing. Pero ngayon naharap sa sandabakmak na mga kontrobersy sa Senado, lalo na yung pagkakaroon nila ng hearing na sinasabi ng iba hindi legal at hindi mapagkakatiwalaan ang mga source person. Pero hindi natin sila dapat pangunahan, dapat manguna ang hustisya. Ngayon, siya mismo ang nasa gitna ng controversies. Ang interesting facts dito, dahil ang dating bumabatoy ko sa iba ay kailangang humarap din sa mga tanong ng publiko. Sa demokrasya, dapat pare-pareho ang standard. Kakampi ka man o kalaban sa politika dapat sumagot ka sa tamang proseso. Number 2, Mark Villar. Siya ay dating Secretary of Public Works and Highways at anak ng business tycoon na si Manny Villar. Sa infographic, binabanggit na iniimbestigan siya kaugnay ng reklamo ng SEC laban sa Villar Land Holdings Corporation. Ayon sa mga ulat, nagsampa ang Securities and Exchange Commission ng criminal complaint sa Department of Justice laban kay Villar at sa Villar Land. Ilang officers at related entities kaugnay ng umano'y market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Kasama nga sa mga nabanggit na reklamo ang ilang miyembro ng Villar family din. Ang mahalagang fact dito, ang kasong ganito ay hindi katulad ng karaniwang corruption case sa government project. Ito ay may kinalaman sa securities market. Ibig sabihin, presyo ng shares, impormasyon sa investors at tiwala ng publiko sa stock market. Kapag may aligasyon ng market manipulation, ang posibleng maapektuhan ay hindi lang malalaking negosyante, kundi pati maliliit na investors at mga Pilipino. And at number 1, Camille Villar. Siya'y kapatid ni Mark at bago mukha sa Senado. Ayon sa mga ulat, kasama rin siya sa usapin ng Villar Land Holdings case at may partikular na alegasyon tungkol sa insider trading kaugnay ng pagbili ng shares bago ang isang corporate disclosure. Dumalo rin ang magkapatid sa DOJ para maghain ng kanilang counter affidavits at tinanggi ang wrongdoings. Ang unique fact dito, Difam, bihira nating makita na magkasabay na nadadawit sa isang corporate-related complaint ang magkapatid na parehong senador. Kaya mas matindi ang public attention nito. Pero gaya ng iba, hindi ibig sabihin ng reklamo guilty na ha. Ang tunay na basehan ay ebidensya, due process at magiging pasya ng korte o kinakaukulan na ahensya. Sa kabuuan, makikita natin na iba-ibang klase ang kinakaharap ng mga senador na ito. May International Criminal Court issue, may plunder at graft, may flood control controversy, may corporate and securities related complaint. Pero, iisa ang sentro ng usapan. Accountability lang naman and transparency. Dapat tandaan, ang Senado ay hindi ordinaryong opisina. Ito ang gumagawa ng batas, nag-iimbestiga ng katiwalian at bumoboto sa mga usaping makakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. Kaya kapag may senador na may mabigat na reklamo, hindi sapat ang simpleng fake news lang o politically motivated lang. Kailangan ng malinaw na ebidensya, patas na proseso, at bukas na paliwanag sa publiko. Sa huli, pinakamahalaga ay hindi kung sikat ang pangalan.
malakas ang partido o mayaman ang pamilya. Ang pinakamahalaga ay kung gumagana ba ang batas para sa lahat. At kung nagustuhan nyo ang video natin for today, please comment accountability. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!